Praise the Lord. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo. At isang magandang umaga po sa bawat isa. Nagagalak po kami dito sa Christ in the Philippines bilang pamilya niyo din po dito sa Nagcarlan na makasama po kayong mag-worship sa Lord ngayong umaga na ito. And simulan po natin ang gawain ng Panginoon sa isang panalangin. Let's close our eyes and damhin po natin yung presensya ng ating Panginoon. Heavenly Father, salamat Panginoon dahil napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa. We thank you because you are sovereign God and alam niyo Lord yung future namin Panginoon and you hold our future. Dahil dito Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami sa kabutihan na patuloy mong binibigay sa bawat isa. Salamat sa gift of life, sa gift of family, friends, fellowship. At salamat Panginoon dahil ikaw yung pag-ibig at patuloy mong pinapakita yung pag-ibig mo sa amin. Though we are not deserving, Lord, of that kind of love, pero you chose to love us, Panginoon. And nagpapasalamat kami sa mga bagay na ito. Hindi lamang dito, Panginoon, but personally, may mga ginagawa ka, may mga pinaparanas ka sa bawat isa, kung gaano ka katapat, and kung sino ka nga ba talaga sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. And right now, nagsasama-sama po kami, kinikilala namin na kayo yung iisang Diyos, na kayo yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Naririto kami upang papurihan ka dahil deserve niyo po yon. And naririto rin kami upang mas makilala ka pa namin sa umagang ito. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa nga po natin palakpakan ng Panginoon. Amen. And as we start worshiping our God, basahin po muna natin ang salita niya from Psalms 156. 1, 2, 3. Let everything that has breath praise the Lord. Isa pa nga po. Let everything that has breath praise the Lord. So ibig sabihin lahat daw ng may hininga ay pupurihin ang Panginoon. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Humihinga ba po ba yan? Amen. Praise the Lord. Even yung ating hininga galing sa Panginoon. And even yung ating being galing sa Panginoon. So with all our might, with all our strength, purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Let's sing this song. Patuloy na itaas natin ang Panginoon at ipagdiwang ang kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Hallelujah! Kagalakan sa puso yung maapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasalay na patawad na. Ipagdiwang natin siya! Inagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang siyang nagtagumpay sa krus. Hallelujah! Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka namin, O Diyos. Patuloy na buong kagalakan natin purihin ang Panginoon. Sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasalay na patawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus.
Minsan pa pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Minsan pa pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Tanging sa'yo lamang, Panginoon, kami nagdiriwang at nagpupuri sa umagang ito. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat po sa dakila niyong ginawa sa buhay ng bawat isa. At patuloy namin kayong aawitan ng wagas na pagsamba mula sa aming mga puso, Panginoon. Lord, tunay na napakabuti niyo sa aming mga buhay. Kaya sa mga oras na ito, we just want to magnify your name in this place. Tunay na napakabuti niyo. Pag-ibig mo ay naligtas, minsan pa kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na man kami karapat-dapat, hindi man karapat-dapat, ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng dinig. Tinuruan mo isip ko'y iisang sinasambi, ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay.
labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. At binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambi. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Minsan pa ang pagpupuri sa Kanya lamang. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Minsan pa, let's sing. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba sa dakila niyong pangalan. Salamat, Panginoon. Patuloy na mabuti ka sa buhay ng bawat isa, tapat ka sa bawat isa. Hindi pa man namin kayo fully kilala, Panginoon, but with the knowledge that we have from you, na nire-reveal niyo sa amin, Lord, karapat dapat kong purihin, Panginoon. Dakilahin ang pangalan mo. Patuloy na we want to know you more, Lord, sa umagang ito. Kaya thank you for continuously being with us, Panginoon, even up to this very moment. Ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.
Let's continue to pray. Father, we are moved as we sing your songs. And sabi nga Panginoon sa inawit namin kanina, karapat-dapat ka naming sambahin, pasalamatan. Lord, we apologize, we say sorry kung we have taken for granted yung lahat ng mga pagpapala mo sa amin, Panginoon. Na sometimes we don't appreciate it. But right now, Lord, we acknowledge that you are the source of life, the source of all good things. And salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami. Salamat, Lord, pinapakain mo kami sa iyong mga palad araw-araw. Sa mga provisions mo, salamat sa patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Sa mga relasyon, kung saan mo kami nilagay, salamat sa aming mga kapatid sa Panginoon, salamat sa mga pamilya, mga kamag-anak. Thank you for all these relationships that you ordained para doon kami lumago. Thank you for all the pains na nararanasan namin because we can acknowledge, Lord, na gusto mo kaming mag-grow at makilala ka. Thank you for all the brokenness na meron kami dahil doon nakikita namin na ikaw lang ang source ng aming pagkabuo. We need you all the more, Jesus. Kaya sa umagang ito, draw us deeper. Mas lalo mo pang ilahapit ang aming relasyon sa iyo. As you come to us, as we draw near to you, you will draw near to us, Lord. May we continue to see yung intention mo sa aming mga buhay. We are not just here to sit and hear your word, but we want to go to know you all the more, Panginoon. Kaya kung ano man yung inihanda mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, tunay nga na ma-receive namin bawat individual na narito, tunay na matanggap namin, Panginoon. We want to be like you. We want to know you all the more. We want to do what Jesus did, and we want to make Him known. Kaya, Lord, equip us this morning and transform our hearts so that we can live a life worthy doon sa pagkakatawag mo sa bawat isa sa amin. We commit to you our time together, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Nasa series po tayo ng discipleship paradigm. So, ano nga po ba ulit pag sinabing paradigm? Mindset, model. So, ibig sabihin, we are continually being changed doon sa pananaw natin when it comes to following Jesus. Because yung basic definition po ng discipleship is to follow Jesus. Ganun lang kasimple. Kaya lang, meron po tayong mga kanya-kanyang pananaw o paningin pag sinabing pagsunod kay Kristo. Yung pagkilala kay Kristo. And we want to continue to have this mind resetting. Kasi napakahalaga kung yung ating kaisipan, ano ba ang pananaw natin patungkol kung sino ang Panginoon at kung sino na tayo sa Panginoon. Nung dumating po si Kristo sa 2,000 years ago, nagkatawang tao siya at nagminister siya. And during His ministry, puro paradigm shift ang ginawa ni Kristo. Lalo na sa bayan ng Israel. And isa sa mga ginawa at mga sinabi ni Jesus Christ patungkol sa banal na kasulatan at sa attitude natin patungkol sa scripture ay makikita sa John chapter 5. Ina-address niya yung mga Pharisees na nagkiklaim na sila ay anak ni Abraham. Ibig sabihin, they claim to know God. They claim that they are really
sons and daughters of the Most High dahil sa kanilang lineage or yung blood relation. So, pero in-address ni Jesus yon in John chapter 5, sabi niya, verse 39, you study the scriptures diligently. Tagalogin natin, pinag-aaralan yung mabuti ang banal na kasulatan ng masigasig. Hindi lang basta pinag-aaralan, ng masigasig. Because you think that in them you have eternal life. But these are the very scriptures that testify about me. Akala nyo nandun yung buhay sa kasulatan, kaya patuloy nyong talagang minamaster nila yon. And yet, ang sabi ni Jesus sa verse 40, and yet you refuse to come to me to have life. Pwede pala yun. Pinag-aaralan mong mabuti ang banal na kasulatan, pero wala kang buhay na walang hanggan. Pwede pala yun. We may go to church and yet we don't really possess eternal life. Ito po yung ina-address ni Jesus. Iba yung paradigm nila nung panahon na yon at nagkakaroon ng paradigm shift. At ito po ang patuloy nating ginagawa. Actually, matagal na nating ginagawa. And praise the Lord, ginagawa ng Panginoon to sa ating iglesia. Ngayon po ay pangatlong linggo na patungkol sa topic na discipleship paradigm. So, let's have a review. Yung unang topic natin, meron tayong major paradigm shift, which is, the world is in trouble and the church is in need. Bakit kailangan ng ministry resetting dito or paradigm shift sa bahaging ito? Kasi naging complacent ang mga churches na ang pananaw natin sa salitang church ay we go to church so that we can get something from God. But ang church ay hindi po yung mga church building, organization that come together, party yun, pero ang church ay yung mga katabi natin, tayong lahat, the people of God, who come together in worship and do the works of God. The church ay yung mga tao na hindi entitled. Lord, anong makukuha ko sa iyo ngayon? Hindi. Ang church ay, Lord, ano yung kaya kong ibigay ngayon? Paano ako maglilingkod ngayon? Dahil I experience your love and your service for me, that you loved me from everlasting to everlasting. You have caused me to be born again. And now I can give to those who are in need. Ang church ay yung may pananaw na hindi po yung ganito yung nasa kaisipan na we come to God to get something from God. No. Yung church, ito yung nagnanais talaga kay God. We come to God to get God. Yun yung mga totoong members ng body of Christ. And nakita natin na worldwide, the church is in need, pero hindi niya ginagampanan ng kanyang tungkulin. Kaya hindi natin makita na mayroong krisis sa labas. Ang sabi nga ni Edmond Chand, the crisis of discipleship today is that we cannot see the crisis. Matinding krisis to. Yung hindi mo makita yung pangangailangan mo sa Diyos, and yet you think you are having this relationship with God. So,
Ang kailangan ngayon ay mga simbahan na talagang intentional sa discipleship. Again, who takes disciple-making seriously. Kaya lang, bakit hindi talaga nagpo-progress ang maraming simbahan? It is because ang mga simbahan ay nanatiling infant for the longest time. Nanatili siyang baby. Or worst comes to worst, nanatili ang mga simbahang patay. And this is the crisis worldwide sa mga simbahan. Sabi nga sa isang meeting namin na kasama yung ilang mga kapastoran, ngayon po, hindi na ipapasa sa mga susunod na henerasyon yung passion and love for God ng mga naunang mga leaders. At ito yung shinare ni Pastor Miguel sa pakikipag-usap niya sa mga iba't ibang mga simbahan at organization, pare-parehas ng krisis. Yung mga kabataan ayaw nang i-take yung challenge to serve the Lord. They don't want to give their lives to the Lord. Ano kayang naging problema? Ano kaya yung gap? So, napag-usapan natin po nung unang Sunday na napakahalaga. Naalala nyo yung from the generation of Joshua. Okay, sila at ang kanyang buong pamilya ay nag-serve sa Lord, pero yung sumunod na henerasyon ay alam na lang kung ano yung ginawa ng Lord. Kwento na lang, so naging routine na lang yung faith hanggang sa yung third generation, wala nang alam patungkol sa Diyos ng Israel. At nakakalungkot kapag naging complacent ang mga simbahan, hindi natin nagawa yung dapat nating gawin. Wala mang epekto sa atin ngayon, pero sa mga anak, mga apo at kaapu-apuhan natin, sila yung magsasuffer if hindi natin tinake itong discipleship seriously. So, our need today ay talagang mag-mature ang church. At nakita natin po na merong mga problema that hinders spiritual maturity. Una, yung spiritual consumerism, yung me first. Yan yung problema. Ako muna. Madalas ko na I've met with few people itong mga nakaraang araw and they want to be discipled and mentor. Ang lagi kong tinatanong kapag may mga sinisimulan akong meetings na ganito ay, bakit nyo gustong magpa-disciple? Bakit nyo gustong magpa-mentor? Bakit nyo gustong magpa-Bible study? Bakit nyo gustong magpa-meeting? At most common na sagot ay, gusto ko pong mag-grow, gusto ko pong ma-equip, gusto ko pong matuto, gusto kong maging mabuting asawa, gusto kong maging mabuting anak, gusto kong maging mabuting leader, gusto kong maging mabuting minister, gusto kong mag-grow. Walang mali doon. Gusto kong mag-improve. Self-improvement. Ang problema, it's about self. Discipleship is not about you, it's about Jesus. Very rarely I hear the word, gusto kong maging katulad ni Kristo. Gusto kong makilala si Kristo. Gusto kong gawin yung ginawa ni Kristo. Gusto ko si Kristo. Discipleship is not about you. Walang maling mag-improve. Gusto nating mag-grow sa ating ministry, but once again, it's not about us. Me first. Spiritual compartmentalization, yung dalawa yung split personality. Split personality. Dalawa yung buhay.
Spiritual compromise, yung parang ganun din, nakikipag-holding hands ka kay God pero gusto mo makipag-holding hands din sa devil at the same time. Spiritual complacency, yun bang ayaw mong pakialaman ng Diyos yung buong buhay mo, hanggang dito ka lang kasi nga, you are afraid na baka magulo pa yung buhay mo pag pinakaalaman ng Diyos. Kaya lang, ito pong pag-uusapan natin. Si Jesus, makikita nyo, pakialamero. So, pinag-usapan natin yung being the church versus going to church. A lot of people are in the church but not in Christ. And this is a real crisis. Malaking crisis po ito. Nasa church sila pero wala sila kay Kristo. Pangalawa, people are in the church but not becoming the church. Hindi na ipapamuhay yung ibig sabihin ng talagang simbahan. So nakita natin ang epekto nito last Sunday, kaya ang topic po noon ay from superficial conformity to value change. Kasi ito yung challenge. People are in the church but not becoming the church. Pwedeng nagko-conform lang tayo. Gusto ko kasali ako sa D group, hindi ako mapapag-iiwanan. I want to be in. Superficial conformity. Kaya dinala po ni Pastor Voltaire last week yung mga points na para talagang maiwasan natin itong nagko-conform lang tayo kahit sa magandang takbo Kasama tayo sa D group, meetings, may one-to-one tayo. By the way, according to my experience, ako po, very advocator ako, of course, ng small group meeting and one-to-one, but it doesn't mean you do one-to-one and you do Bible study, you grow. Hindi yun ibig sabihin, automatic mangyayari. Mamaya makikita nyo yung dahilan. So, we can conform doon sa changes at takbo ng ministry, ng simbahan, and yet walang nangyari inside. So kaya ang sabi ni Pastor Voltaire sa dinala niyang mensahe, napakahalaga ng total surrender. We should not be conformed. Hindi talaga conformity, kasi yung conformity parang ano nga yun no? Parang yung slime, alam yung mga laruan ng bata ngayon, yung mga slime, madaling nagmo-mold siya depende sa lalagyan. So pinag-usapan natin na dapat yung change talaga, value-based transformation, and then hindi lang knowing, kundi knowing and applying the truth. Knowing and applying the truth. Kaya makita natin doon sa verse kanina na sabi niya sa mga sa mga Pariseo, talagang masigasig kayo sa pag-aaral ng banal na salita pero ayaw niyo naman talagang lumapit sa akin. So, knowing is not really, we cannot equate that to spiritual maturity. At napag-usapan natin yung last time. So, if we want a real transformation sa ating mga dinidisciple at sa ating mga buhay, napakahalaga na yung change mangyari sa loob, hindi sa panglabas. So, at pag-uusapan natin, para patuloy pa tayong mag-grow in our discipleship journey, kailangan tingnan natin itong pangatlong paradigm shift. Na ang discipleship, hindi siya program. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan, From Program-Oriented to a Person-Oriented Discipling. From program-oriented to a person-oriented discipling. Parang ganito po yan. Tayo po, meron tayong mga program sa church. Magkakaroon po ulit tayo ng Knowing Christ. Let's pray for that. Mahalaga po naman ang mga programs na ito. Meron tayong Experiencing God, meron tayong Freedom, meron po tayong Living Waters trainings, Cross Current, and ito yung napaka-magagandang program to help us. Pero ito yung unang paradigm shift. Ito yung
isang point patungkol dito sa paradigm shift na ito na program don't disciple people. Program don't disciple people, but it is discipleship that does. Oh, di ba? Ano yan? Di ba pa, ano naman yung, maganda naman itong mga program. Yes, maganda po yun. At tayo nga, ako nga po ay isa talaga sa patuloy na tumutulong para makapaggawa ng maraming programa po sa ating simbahan at sa Christ of the Philippines. So, kinokontradict ko ba yung sarili ko dito? Hindi po. Kailangan lang natin ilagay sa tamang perspective yung discipleship. Sabi dito, our lives are the delivery systems of the gospel. It inspires others. Yung buhay po natin, yung talagang nagbibigay ng epekto sa iba na dapat nakaka-inspire ng iba, not the material and the program. Materials are only tools, guides po yan. They do not shape and form our lives. Mahalaga po yung material, pero hindi ibig sabihin kapag dinaanan mo na yun, pagkilala manual, natapos na namin yan. Bili naman tapusin yung pagkilala manual, 1 linggo lang eh. But anong effect? By the way, hindi ko sinasabing hindi yung mahalaga. Isa po ako sa nagtrabaho para mangyari yon. Pero hindi ko po sinasabing hindi siya mahalaga. Mahalaga siya. Pero ang gusto ko pong makita natin, hindi yung material ang nagpapabago. It's the process of discipleship. Doon sa buhay ng isang mentor who inspire others to live the life worthy doon sa pagkakatawag din ng Panginoon sa kanila. So, the focus must shift from valuing successful programs to valuing spiritual maturity. Yung bang, ang tinitingnan dapat natin, yung pagpapahalaga sa maturity ng ating mga dinidisciple at tayo mismo bilang isang disciple. Hindi sa, naka-attend na ako niyan. Naka-attend na ako nito. Perfect pa nga ako sa attendance sa 1-to-1 at saka sa D-group meetings. Ito po yung madalas ko pong sinasabi din. Paradigm shift. Sa discipleship meetings natin ng D-group at saka 1-to-1, make sure na meron tayong real discipleship relationship. We don't just have a schedule na kailangan i-comply. Kailangan we make sure by the grace of God ma-encounter natin ang Panginoon through our 1-to-1 meetings and D-group meetings. Hindi yung kailangan ko lang mag-comply kasi nasanay na kaming mag-meet together. Kaya meron po tayong nabuong growth guide. From pagkilala sa paghayo. And ito po yung picture ng spiritual maturity na dapat ng lakaran nating lahat. Nating lahat. At ganyan din dapat natin yan yung dapat lakaran ng mga dinidisipulo natin. So, mag-a-announce po kami, magkakaroon po tayo ng spiritual journey evaluation church-wide. Inbitahan po natin ang LAMI kasi meron po silang isang pamamaraan na hindi na kailangan ng papel. Ito yung matagal na namin gustong gawin, kaya lang paano natin to gagawin sa buong church. So, hindi na kailangan ng papel, gadget na lang, makikita na natin result yung ASAP. So, hihiram tayo ng mga techie sa kanila. So, anong gagawin po natin? We will evaluate and check where we are in our relationship with God. Para makita natin, paano natin matutulungan ang bawat isang lumago. Andito ba tayo? Andito ba tayo? Andito ba tayo? Andito ba tayo? So, yun, announcement lang po yun. So, we will announce kung kailan siya mangyayari. So, balik tayo sa ating topic ngayong umaga, from program-oriented to person-oriented. Isa lang po ang point ko ngayong umaga. Pwede po yun sa preaching, isa lang po ang point para madaling matandaan.
Nasanay lang po kasi tayo ng 1, 2, 3, pero pwede po isa lang ang point. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Ang pagdidisipulo, hindi lang sa attendance ng D-group, ng 1-to-1, ng mga retreats and all. By the way, umattend po kayo ha, ng mga retreats. Hindi ko sinasabing hindi siya mahalaga. Pero tool siya, way siya to grow us. Pero hindi ko sinasabing pag umattend na ako, malago na ako. Hindi po yun. So, discipleship is about engaging the heart. Kasi pwede kasi tayo nagwa 1-to-1. Pwede tayo nag-D-group meeting. Regularly, wala pang palya, pero hindi na i-engage yung heart. Walang nangyayaring discipleship. The heart of mentoring is the mentoring of the heart. Ang puso ng talagang pag-mentorship ay yung pag-mentor ng puso. Makikita natin yan, meron akong 2 storya na ipapakita po sa inyo. At of course, ang modelo natin ay si Jesus. Familiar po kayo sa storya na to, tama? Jesus and the Samaritan woman. Yan. Titingnan natin yung storya na ito sa John chapter 4. So, napakahaba po nung conversation nila ni Jesus. Pero tingnan natin yung mga bagay, yung takbo ng conversation nila. Paano si Jesus nag-mentor, nag-disciple, nag-lead, at paano yung Samaritan woman nag-respond. Ang discipleship po kasi ay, kumbaga, kailangan ng commitment ng 2 tao. Hindi lang isa. Hindi lang isa. So, tingnan natin yung conversation na to, no? Isinamarize ko na. Una, yung the surface. Conversation concerning the water. So, about noon, medyo tanghaling tapat, yung Samaritan woman ay iigib ng tubig. At medyo, by the way, yung nakalagay doon sa yung oras ng pagpunta ng Samaritan woman, yun yung time na wala masyadong umiigib kasi nga yung Samaritan woman, syempre hindi din maganda ang kanyang reputasyon, mababa ang tingin sa kanya dahil widow na siya, 4 na ang naging asawa niya, and yet sabi nga nung iba ay namatay yun, and then yung kinakasama niya na ngayon ay hindi kasal. So ganon. So may challenge po itong Samaritan woman at yun po yung kanyang background. Pero sa unang conversation, ang usapan lang tubig. Nahingi si Jesus ng tubig. Surface. Yung normal ba? Yung parang siguro sa D-group natin o sa 1-to-1, oy, kamusta na? Anong trabaho mo? Nakapasa ka na ba sa board? Nakahapaghanap ka na ba ng trabaho? Pag-pray natin yan. Anything about yung surface lang ng buhay. Conversation, parang ganun, surface conversation. Yan. Pero pumunta si Jesus, take note bilang mga leader, mga discipler, ito yung pumunta si Jesus totoong issue. Conversation about her husband. Hindi kasal, hindi mo asawa ang iyong kinakasama ngayon. Although ang sabi nga daw ng iba ay marami siyang naging lalaki, pero sabi ng mga ilang scholars at inexplain dito ni Pastor Voltaire, dahil ang mga babae nung unang panahon ay parang wala silang halaga kapag wala silang asawa, parang mababa level nila. So ang identity nila nakadepende sa asawa nila. So ang sabi ng marami ay kaya naging 4 na yung kanyang asawa at yung kinakasama mo ngayon pang 5 ay hindi mo asawa, parang ganon. Ang sabi ng ibang mga scholar, marahil ay
yung apat na yun ay namatay, na widow na siya. So nawawalan kasi sila ng pagkakilanlan. So itong babaeng ito, uhaw siya sa totoong identity niya, security niya, satisfaction niya. Yun yung kanyang problema. So ngayon, yung kinakasama niya ngayon, parang dun siya humahanap na naman ng panibagong source of being, yung sense of being, dun siya humuhugot ngayon. At yun ang ina-address talaga ni Jesus. Una, normal na tubig, pero pumunta na sa totoong issue. And then, in-address ni Jesus yung issue. Conversation concerning the living water. In-address niya yung sin ng babae, in-address niya yung totoong need ng babae. Tanungin ko po kayo, the group leaders, paano po kayo mag-disciple? We can do Bible studies together. We can learn the Word of God. At malaki po ang tulong nun. We can learn theology and facts and doctrine and truths about who Jesus is. But again, kapag hindi nag-penetrate sa buhay yung salita ng Diyos, wala pong nangyayari. That's why, kung makikita natin paano si Jesus nag-a-address ng mga bagay-bagay, hindi siya hanggang surface lang. Kaya mahirap po ang discipleship. Kaya sabi, pakialaman ng buhay. Ay, sige, sasabihin nyo yung leader, pag sinabihan nyo kami, pakialamero kami ng buhay, di si Jesus, pakialamero din. Si Jesus po ang sabihan natin, pakialamero si Jesus eh. Pero ako po, nagpapasalamat, pinakialaman ni Jesus yung buhay ko. At gusto ko pang pakialaman ni Jesus yung buhay ko. But of course, si Jesus hindi lang basta nang alam. Dinala niya sa tabang dapat niyang pagdalhan. Kundi, ang conversation nila patungkol sa Messiah. Pinoint ni Jesus sa totoong solusyon, kundi siyempre siya. Ito yung challenge. Kapag masyado nating bine-baby ang mga tao, hindi talaga tayo makakapag-disciple. May risk, of course, pero worth it pag nag-respond sila in real faith and repentance. Hindi pa time, baka mabigla, wag na muna. Kailan pa, mga kapatid? Kailan pa? Pag kinuha na ng Diyos yung taong yon? Kailan pa pag lumalim na sa kasalanan? Kailan pa? Baka umalis eh. Sayang, tatlo na nga lang kami, i-addressing ko pa yung issue. Di bali na, ginawa mo yung tama. You do the right discipleship. We are not after numbers. We want to produce a certain kind of disciple. At yan po yung panghuling topic natin, a certain kind. We don't just produce disciples, kundi a certain kind of disciple. Baka ma-open pag in-address ko yung mga issues, di bali na. Di bali na. Meron pa po akong isang istorya patungkol dito sa mga pamamaraan ni Jesus. Jesus and the rich young ruler sa Mark chapter 10. Yan. Sino po ang nasa Mark ang New Testament series ngayon? Kasi po, nasa New Testament journey po ang maraming D-groups ngayon to finish the New Testament ngayong year. At nasa Book of Mark ang simula namin kasi February. So, kung nasa Mark 10 na kayo, familiar kayo dito sa storya na to. Tama? Jesus and the rich young ruler. Tingnan niyo po si Jesus kung paano siya makipag-converse sa
sa taong ito. Mga key verses na lang ipapakita ko. So, doon po sa storya, yung rich young ruler ay nag-approach kay Jesus. Sabi niya at nagtanong siya, "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" And then, ito yung sagot ni Jesus. Jump tayo sa verse 19. You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud. Diba? Honor your father and mother. So, binanggit ni Jesus yung commandments patungkol sa loving others or loving your neighbor. Patungkol sa iba. And then sabi nung lalaki, "Teacher," he declared, "all this I have kept since I was a boy." Ngayon, kung si Jesus program-oriented, uy, grabe tong taong to. Very good. Very good. Hindi ka pumapatay, hindi ka nagko-commit ng adultery, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagsasabi ng mali sa iba. Di ba? Ino-honor mo yung magulang mo. Very good. Disciple ka. Go. Very good ka ang disciple. Outward obedience. Pero duda pa rin ako dyan. Outward obedience. Okay, kitang-kita mo. Active. Ginagawa lahat. Ganto. Walang mintis. Sa D-group, walang mintis sa church. Uma-attend ng mga kung ano man. Kung ikaw ay isang leader, matutuwa ka, di ba? Pero anong ginawa ni Jesus? Ito yung heart ng isang disciple maker. Ito yung puso na meron tayong lahat dapat as we disciple others. Jesus looked at him and loved him. One of my favorite verse. Noong unang binabasa ko to, dati pa, hindi ko nakikita yung portion na yan. Hindi ko alam yung portion na yan. Ito alam natin, yung sumunod. One thing you lack, sabi ni Jesus, ibenta mo ang lahat at ibigay mo sa mahirap, and you will have treasures in heaven, and then come, follow me. Yan, alam natin yan. Alam natin yung istorya na itong rich young ruler ay sinabihan ni Jesus na ibenta mo yung iyong mga ari-arian. Kasi ang problema nung lalaki ay yung hindi naman yung yaman niya. Actually, hindi naman problema yun eh. Ang problema niya, mas mahal niya yung yaman niya kaysa kay Jesus. Yun yung ina-address ni Jesus. At dahil siya ay isang discipler na talagang seryoso sa pag-disciple, mahal na mahal niya yung kanyang gustong, yung mga inaabot, he looked at him. Paano kaya yung look at him and loved him? Ini-imagine ko si Jesus, no? Kayo kaya, tingnan kayo ni Jesus ng may pag-ibig. Ano kaya itsura nun? Pwede niyong practicein sa katabi niyo. Yung mag-asawa, no? Parang nag-iirapan eh. Jesus looked at that person and loved him. Yung pag-ibig ni Jesus, yung mahal na mahal nito ni Jesus, itong taong ito, at mahal na mahal niya enough to say yung mga kailangan niyang i-address. Yung sa sobrang pag-ibig niya sa taong ito, i-address niya talaga yung issue. You lack one thing. You love your money more than God. That's real discipleship. Bakit di ka maka-attend, kapatid? Anong challenge mo? Ba't di ka makapagbigay? Anong challenge mo? What do you love the most? Ina-address po yan. Paano kung umalis? Actually, umalis nga hindi nga sumunod eh. Sabi dito, at this, the man's face fell. He went away sad because he had great weight. Umalis siya.
Kaya wag po kayong mag-alala. Kahit si Jesus nga, perfect mentor yan. Inaalisan pa. Tayo pa kaya? Hindi kasi ang problema. Of course, tayo bilang mga leaders, hindi tayo perfect. May mga areas pa sa atin for improvement. We need to grow. That's why we study itong ating discipleship. At ako, gusto ko pang mag-grow as a leader, as a mentor. Pero bilang disciple, bilang tagasunod naman, ang attitude naman natin is tayo mismo, gusto kong mag-grow. Kasi kapag masyado naman tayong mapili sa leader, kasi yung leader ko, ganito, ganyan, kulang, dapat ganito yung leader ko, dapat ginagawa to sa akin ng leader ko, dapat ganyan. Kahit ilagay ka kay Jesus, kapag hindi ka talaga handang isuko ang buhay mo, wala rin mangyayari. Kahit si Jesus na yung mentor mo. Niwala ba kayo? Ako po naniniwala. Kahit wala nga mentor basta tama yung puso lalago. Kasi hahanap siya ng pamamaraan para i-grow yung sarili niya. Hindi entitled ang mga totoong gustong sumunod kay Kristo. Anong naging response? Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung Samaritan woman, tinanggap niya yung mensahe. Na-realize niya na nakilala niya ang source of eternal life. Na-encounter niya si Christ at na-address yung issue niya. Dahil nagpa-address talaga siya ng issue niya. Yung isa, ayaw niya ipa-address so wala tayong magagawa. Again, kahit si Jesus yung mentor mo, kapag ayaw mong i-address yung talagang issue mo sa buhay, hindi ka talaga mag-grow, hindi ka po-proceed. Kaya, ano yung nangyari? Paano natin nasabi na na-address yung issue nung Samaritan woman? Then, leaving her water jar. Pumunta siya sa balon para umigib ng tubig. Pero hindi yung physical na tubig ang kailangan talaga ng babae, kundi yung living water, si Jesus. Yung totoong magsasatisfy sa kanya. Yung totoong hinahanap niya. Nahanap niya na. Praise the Lord. Kaya anong nangyari? Wala na siyang pakialam doon sa jar. Yung sa very purpose kung bakit siya doon sa balon na yon. Then the woman went back to the town and said to the people, "Come and see a man who told me everything. And I never did. Could this be the Messiah?" Nag-evangelize pagkatapos. Literally, dinala niya yung mga tao doon sa town kay Jesus. Literal. Kaya yung nagpapa-address ng issue, kitang-kita mo yung pagbabago sa buhay. Kitang-kita mo. Mapapaiyak ka na lang at mapapasabing, "Lord, how great are you? How great are you, Lord?" Pero hindi tayo pipilitin ni Jesus kahit mahal na mahal tayo ni Jesus. Kahit mahal na mahal tayo ni Jesus, kahit titigan niya tayo ng pag-ibig, ng may pag-ibig, hindi niya tayo pepersahin. Kasi love is not love if it is not free. God's love, God freely loved us that He willingly gave His life for us. But His invitation is, do you want this loving relationship with me? Can you surrender everything to me? Can you freely surrender all your baggages? Then come to me. Let's have that relationship. Lord, di ko pa kaya. Hindi pa time. Huwag mo po akong biglain. Dahan-dahan lang. Hindi timing Attitude.
The call to repentance is now. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. That's love. Yun yung pinakita ni Jesus. But of course, we need to be Spirit-led and hindi naman tayo pwedeng basta-basta nag-address ng issue. Of course, we should love. We should have that love of God in our hearts. Tuturuan niya tayo how to do it. Basta tama yung puso natin. Kayang-kaya po ng Panginoon. Hindi natin kaya, kayang-kaya ng Panginoon. Pero kailangan nating maging intentional. So, ito nangyari sa Samaritan woman, pero yung nangyari doon sa rich man ruler, hindi niya kayang iwan yung dapat niyang iwanan. Anong issue na kailangan nating i-address sa ating mga dinidisciple? Sa ating mga loved ones, issue ng salvation, repentance, faith, unforgiveness, bitterness, love of money, pride. Ang dami nating issue. Simulan na nating magpa-address. Hindi mo mauubos eh. Tama ba? Pero pag hindi tayo nagpa-address, we miss the point of discipleship. We miss Jesus. So Jesus looked at him and loved him. Take note, ang tanong nung rich young ruler ay, what must I do to inherit eternal life? Sabi niya. Tapos sabi, ito, gawin. Ginawa ko to. Tapos, gawin mo to, sabi ni Jesus, then come, follow me. Then come, follow me. Pag sinabi pong eternal life, yung quality of life, hindi yung para mapunta lang sa langit. Hindi, following Jesus is eternal life. Now na. I want to ask you, do you have eternal life? We can equate it, do you follow Jesus? Because Jesus is eternal life. There's no other source of eternal life. He is life. And Jesus, who is your life, when He appears, you will appear with Him in glory. That's why following Jesus is not just a task to do. I need to do this, hindi ko nagpipail. No. Following Jesus is to be relating with Jesus. Kaya hindi po persado yung evangelism and disciple. Hindi yan persado. Hindi yan sapilitan. You will do it because you understood what it means to possess eternal life. So, to conclude, mayroon pa tayong 3 paradigm shifts. We must have this shift from program to product. Ang goal natin in discipleship, disciple making, hindi sa kailangan maka-attend lagi ng D-group. Walang problema yon, kasama yon, dapat talaga yon. Church, activities and all, and kailangan ganito, pag nagawa na natin to, then magkakaroon ng spiritual maturity. Hindi po yun. Ang focus, hindi yung what program did you attended to. So, hindi yun ang tanong, kundi what kind of product you hope to produce. Anong gusto nating produkto na mabuo? Hindi saan natin dinalang attend program ang mga dinidisciple natin. Although napakaganda po ng mga program ng Christ of the Philippines ngayon. And I will tell you, please, nakakabit na kasi lahat ng programa natin sa discipleship. Kaya, by the way, iba lang ako, palakpakan po natin ang Panginoon sa event kahapon, sa Love Courtship Marriage. Ang ganda po ng feedback. Nagulat din ako sa mga nag-testimony. Merong nanay, merong anak na nag-testimony. Baka mamaya pwede ulitin. Na-address talaga. May Knowing Christ retreat tayo. Please, para to sa mga inaabot nyo, mahal nyo sa buhay.
Hindi po ako against dyan. Kasama yan sa ating journey. Pero again, hindi yun. Ang gusto natin, yung product. Pero hindi lang yun. Tingnan natin, kung tayo mga leader, we want to produce a kind of product. Anong klaseng disciple ba ang gusto natin na ma-produce? Pero dapat unahin natin itong tanong na to. Ano munang klaseng product ako? What kind of product am I becoming? We want to produce a committed disciple as a leader. Pero ang tanong ko sa aking sarili bilang isang leader, ano bang klase din akong tagasunod? Again, yung baby, hindi kaya mag-akay ng baby. Hindi niya kayang palaguin ng isang kapwa baby. Kaya napakahalaga ng maturity. We need to grow up, to shape up. So, another paradigm shift from methodology to maturity. From methodology. Meron po tayong nalalapit na icon, ipag-pray nyo. Marami siguro tayong, of course, matututunan, mga outreach leaders, church planters, disciple makers. Marami tayong matututunang methods. But discipleship is not about methods only. Mahalaga yung methods, mahalaga yung strategy, but it's not about, but discipleship is far beyond that. We help in discipleship, we help others to bridge, to cross obstacle. Yung bang kailangan makatulay sila. Ano ba yung mga baggages ng mga dinidisciple natin? Ano yung emosyon nila? Ano yung mga failures nila? Ano yung kailangan nilang malampasan? Kahit anong methods ang gamitin natin, pag hindi natin in-address yung issue, walang spiritual growth. Nakukuha po mga kapatid. Pray for the leaders. Let's pray for one another na magkaroon pa tayo ng heavenly wisdom para makapag-disciple. Kasi yun talaga ang discipleship, mga kapatid. Kung program lang yan, ang bilis lang po. Taon-taon maggawa lang tayo, mag-run na lang tayo ng program. Mas okay yun, wala tayong pakialaman ng buhay. Kaya lang, makakasigurado kaya tayo, lahat magkikita-kita tayo sa langit. Yun yung malaking question. So, another paradigm shift from outside in to inside out. Hindi yung panglabas, kundi magmula sa loob. Many people define success by how high we climb and how high our ladder. Ibig sabihin, grabe tong taong to, nagiging successful, tumataas ang posisyon, dumadami yung ministry engagement, madaming naaabot, maraming speaking engagement. Pero hindi po yun ang basihan ng success sa harapan ng Panginoon, kundi sa harap ng Panginoon, God's success is gaano kakalalim, hindi yung gaano kataas yung naakyat mo. How deep is your foundation in Christ? Basics, yun ang pinakamahalaga, yun ang pinakapundasyon. So, nagkamali ako for dapat yan. From advocates to practitioners. Ito yung paradigm. Many advocates, but only few practitioners. Mentoring is more crucial than conferences to advocate. Ano po ibig sabihin na advocators? Tayo po, as Christ of the Philippines nagkarlan, ay advocators ng discipleship. Ibig sabihin, promotor tayo ngayon ng discipleship sa buong Christ of the Philippines. Ngayon, habang ginagawa ko to, sabi ko, naramdaman ko na yung pakiramdam ni Pastor Volter na kinakabahan siya. Kasi dapat hindi tayo advocates. We must be nakakakaba nga. Naniniwala tayo sa discipleship. Tama? Kwento natin sa ibang church. Yes, discipleship kami. Opo, ganito na ang ginagawa namin sa Church CTTP Nagkarlan. Ingat-ingat po tayo ha. Pag nagsalita tayong ganun, make sure you practice it. We are not just advocators, we are practitioners.
Kaya sa transition ngayon, marami tayong mga engagement sa labas, conferences, retreat, seminar and all. Pero mga kapatid, wag natin pababayaan ang ating mga small groups. Ang one-to-one, ang ating families, yun ang pinakamahalaga. Yung core groups, your core leaders, make sure you spend time with them. Our families, our husbands, our wives, yan po yung ating pundasyon sa ministry and we need to work on it. At ganun din po, kaya ko to sinasabi kasi paalala ko to sa sarili ko. So, to summarize lang itong mga bagay-bagay. So again, the world is in trouble and you are in need. Every one of you. Kailangan tayo ng mundong ito and we must take disciple making seriously. We must grow into maturity. So, discipleship is the intimacy of following Jesus. Yun lang po naman yun. It's about the intimacy of following Jesus. Not just following Jesus, closely relating with Jesus. The first task of the church is being the disciple of Jesus. Pag-usapang discipleship, ang nasa isip, evangelism and Bible study and doing mission. No, pag-usapang discipleship, ang unang task is you must become a disciple. Only a disciple can make disciple. So let's all stand and let's pray. Mabigat po talaga ang pagsunod kay Kristo. Kasi i-address ni Jesus yung issue natin. Kahit lumipat po tayo ng simbahan at gusto nyo talaga sumunod kay Kristo, maa-address din yan. One way or another, i-address ni Jesus yan. Kasi gusto talaga yun ni Jesus na gawin. Dahil mahal na mahal tayo ni Jesus. And if you are hesitant na bilang mga leader na i-touch yung mga issues ng ating mga dinidisciple, just do the way of Jesus. Trust Jesus. At kung tayo naman, mga disciples, natatakot tayong i-address yung mga issues natin sa buhay, gusto pong sabihin ni Jesus sa inyo ngayon, gustong-gusto niya yung pasukin. Gustong-gusto niya yung pakialaman. Alam niyo po kung bakit? Gustong-gusto niyang linisin yung kalat sa loob ng buhay natin. Makalat. Nakakahiyang magpapasok kasi sa loob ng bahay na madumi. Yung buhay natin parang ganon, madumi ang loob. Kahit ang linis ng labas, kahit nag-skincare tayo. Pero ang gusto ni Jesus, hindi yung panglabas, kundi yung loob. Gusto niya yung pasukin. Gusto niya yung linisin. Gusto niya kayong samahan dyan. And Jesus want you to open your lives to Him. And I tell you, hindi po kayo magsisisi. Hindi kayo magsisisi. Father, thank you for your word. Thank you na pinakialaman mo at pinapakialaman mo ang aming mga buhay. Yung hirap na hirap kaming linisin yung aming mga buhay, Lord, pero grabe ka. Ikaw na yung gumawa ng paglilinis para sa amin. Thank you, God. And Lord, gusto niyo pong ma-experience to ng lahat ng tao sa mundong ito. Kaya Lord, you call us into discipleship. Not because itong discipleship ay isang programa. No, this is our life. And this should be our lifestyle. That we care for one another, we care for others, that we value the people around us. Thank you, God. And forgive us, Lord, kung madalas ayaw ka naming papasukin dun sa mga makalat na kwarto ng aming buhay. Yes, Lord, pinapasok ka namin sa
garahe, sa sala, sa kusina, pero yung ibang mga kwarto, Lord, ayaw namin kang papasukin. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Help us, Lord, to trust you. Gusto na naming ibigay yung mga susi ng kwartong ito, Panginoon. Pakialaman mo na. Kasi hirap naman na talaga kami. And we just portray na we can do it. We're okay, pero totoo, hindi naman. And Lord, continue to mold us pa, Panginoon. Tulungan mo pa kami na itong iglesyang ito ay talagang maging isang disciple-making church. And the more we follow you, the more we become free. The more we follow you, the more we get healed. We don't just want you to heal our traumas. Yes, Lord, thank you for being our healer. You heal our traumas, Lord, but we want you to be our Lord, to lead our lives. Hindi ka lang healer, ikaw ay Panginoon. At alam mo ang nararapat sa amin. Kaya Lord God, once again, we want to commit our lives to you. Magsusumiksi kami sa mga taong tinalaga mo sa amin upang i-share talaga yung mga struggle namin. At kung kami mga leader, hindi namin to na-demonstrate, Lord, bago namin ituro, gusto namin i-commit na i-apply muna namin to, Panginoon. Hindi kasi namin kayang gawin ito sa aming mga dinidisciple kung kami mismo hindi namin ginagawa sa aming sarili bilang isang tagasunod. Kaya Lord, kinukomit namin sa oras na to na gagawin namin itong mga commitments na to, Panginoon, because Ikaw na ang aming Panginoon ng aming buhay. Thank you, God, and we ask that you would continue to help one another, build each other up, use one another para sa aming growth and spiritual maturity. And thank you for the church dahil ito po ay patuloy na ginagawa mo na sa amin. At gusto mo pa kaming lumalim, gusto mo pa kaming dalhin sa nararapat, Panginoon. Kaya God, sama-sama naming ikukumit ang aming buhay upang i-sharpen yung bawat isa into your image and likeness. Thank you, Lord. And our commitment is to know you more, to become like you, to do what you did, and to make you known pa sa iba. Salamat, O God. Bless each one of us. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord po. Tulay na napaka-powerful ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. And isang impression po sa akin, a realization po dito sa preaching po kanina is, the Lord wants you. Pwede po ba ipikit natin ang ating mga mata? Gustong-gusto tayong abutin ng Diyos. Gustong-gusto niya na magkaroon ng relationship sa bawat isa. And i-confirm natin yung identity natin sa Panginoon. Are we really united na ba sa Panginoon? So, sa mga sandaling ito, kung meron pa na nagda-doubt, God wants to have an intimate relationship with you. We can surrender our lives to Jesus now. Do not harden our hearts. Lord, sa mga sandaling ito, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa namin. Sa isip, salita at sa gawa. Nakakahiya, Lord, dahil may mga thoughts kami na parang ang hirap nang bumalik sa iyo, na hindi namin deserve na mag-church or lumapit sa iyo dahil sa mga karumihan, kalapastangan na ginawa namin sa aming mga buhay, na dishonor ka namin, Panginoon. But right now, Father, we just come to you dahil nakikita namin na kayo lamang yung pag-asa ng bawat isa, dahil kayo lamang yung hope namin. Help us to have a surrendered heart before you, a heart that really loves and wants to know you more. Dahil ikaw yung pag-ibig, dahil ikaw yung buhay, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy na help us through discipleship na kayo rin naman yung nag-utos to know you more and to follow you all the more, all the days of our lives. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na nagtitiwala kami sa kadugumpayan na ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, na namatay ka para sa aming mga kasalanan, nabuhay muli, at ngayon ay nagbibigay pag-asa sa bawat isa na kung sino man ang sumampalataya sa iyo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Father, we claim that gift from you.
Salamat po, Panginoon, at patuloy na manahan kami sa pag-ibig mo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. And sa mga sandali pong ito, as we sing this song, i-embrace natin na tayo ay nalikha, hindi para sa mga bagay dito sa mundo, ngunit para kay Lord at para sa Kanya lamang. So let's sing this song. Ikaw ang Diyos. Minsan pa, awitin natin. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman, itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluhuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman, itataas kita sa aking buhay. Minsan ba, O Panginoon? Ako, Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman, itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Tayo'y nilikha para sa Kanya. Likha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay natin lahat sa Panginoon. All our hope, all our dreams, lahat ay para sa Kanya. Nais ko maging kagalakan sa puso. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluhuran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman, itataas kita sa aking buhay.
Sabihin natin, sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Praise the Lord.